pareho lang yung talents ng natin, ng hearing tsaka ng deaf 'no, na gustong-gusto nilang makita ng mundo. So, Mm. and I think the great inequality of course makes them feel very, sad, frustrated 'no, kasi nakikita nila nga gaano kalaki yung meron tayong access versus sa kanila. Kung titignan nakakalungkot kasi, ginagawa mo yung best mo, pero parang hindi siya nare-recognize. So, kung titignan merong connection tayo dun sa experiences niya tsaka sa experiences din natin, yung feeling na hindi ka nare-recognize kahit gaano mo ginagawa yung best mo. So, I continue to be passionate about helping the deaf community to really grow, for themselves. Because I want them to be independent, I want them to be empowered. I know that they can do what they want. Why? Because they can prove to the hearing world that the deaf can. Hi, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome to the Breakdown Podcast, where we break down the thoughts, feelings, and experiences that make us human. For Filipino deaf communities, isa sa pinaka nagiging barrier din nila ay bukod pa doon sa, syempre, yung hindi nila naririnig, no? Yung nasa paligid, marami din sa kanila merong barrier in terms of access ng information, pagkakaroon din ng problema sa pag-access ng education, employment, healthcare, and public access. So, ngayong episode na to, makakasama natin, no, yung mga founders ng Hand and Heart Philippines, no? Si Jen Jokno and Elise Go. Actually, coach ko si Elise Go. Kaya medyo, masasabi ko talaga, iba yung pakiramdam ko sa episode na to kasi alam ko marami tayong matututunan sa experiences, no, nilang dalawa. Pero bago tayo pumunta doon, syempre inaanyayahan ko pa rin kayo. Akala nyo makalimutan ko na i-follow ninyo at i-like, mag-subscribe sa social media platforms natin sa The Breakdown Podcast, no? Hanapin nyo kami doon dahil syempre baka mag-breakdown ako kapag hindi nyo kami finalo or sinubscribe. And of course, maraming salamat kasi sa loob ng 2 months, 3 months, oo, na nandito tayo, no? Marami na yung mga sumusubaybay, nagko-comment, at talagang nagre-request ng mga specific episode na talagang feeling nila makakatulong sa kanila. So, ayan na nga, hindi na natin papatagalin pa. So, papakilala ko ulit, no, nandito yung mga founders ng Hand and Heart, no, Philippines, no, si Jen Jokno and Elise Go. So, hello po. Hello, good morning. Good morning. Ayan, Good good morning. morning. Ayun, kamusta po? Kamusta? Masaya, excited, kinakabahan. How are you? I'm fine, I'm happy, but nervous. But nervous. Ako nga din, kinakabahan ako kasi iba din talaga yung feeling ko ngayon. Kasi syempre parang very special siya for me, oo. Dahil bukod sa pinagsamahan natin dun sa LEAP, no, talagang isa kayo sa tinitingala ako talaga na mentor din. So, thank you so much po sa pagsabi ng yes. And for sure, hindi lang to para sa akin din, no, na excited sa insights, no, yung mga nakikinig din sa atin, no, mula sa inyong dalawa. So, syempre, di ko papatagalin pa, no. Dahil nandito nga si Jen, I think marami din yung interested na malaman kung ano ba yung dapat na matutunan ng mga Filipinos, no? When it comes to deaf community, ano ba yung feeling niyo kailangan nilang maintindihan or maunawaan, no? Before tayo mas maging personal. Mm. So for the Filipino deaf community, Mm. we need access to give us opportunities and to open sa pangangailangan ng mga deaf. Yung mga hearing, that's what they call us, the hearing people, to give Mm. us good a good opportunity to open up for the deaf community, to open their hearts, to open their minds, para maging mas satisfactory din ang buhay ng mga deaf, na yung kung anong pwede ring mai-offer, na ma-offer sila ng mga complete needs, no? Mm. Complete needs ng deaf community, no? So I think we're talking about all kinds of services, no? Education, Mm. social, inclusion, basically yung full
integration sa society. Mm. And syempre, yun nga, no, nakikita natin yung nasabi niya, tapos na-observe din natin yung access to information. Isa din talaga to sa talagang barrier pa rin hanggang ngayon. Isa sa pinakamalaking challenge sa kanila. So, paano nakakaapekto yun sa kanila? No? Siguro dito maganda mag-focus tayo sa part ng mental health. Paano to nakakaapekto sa mental health nila? If kulang yung access, the deaf will feel more depressed, they will feel more frustrated, tatanungin nila bakit kulang sa mga pangangailangan namin, bakit Mm. yung mga hearing na tawag Mm. sa atin kompleto. No, bakit sa kanila kompleto yung kanilang access. So, magkakaroon ng feeling na dapat fair na kung ano yung kailangan ng that we can be around each other, that we can share resources, that we can Mm. help each other para yung mga deaf, magamit din nila yung resources na meron sa mundo, no? Para hindi sila mag-feel bad, no? I think ang common misconception is mas konti yung kailangan nila kaysa sa atin or parang mas konti yung kaya nila, no? Mm. Siguro ang view parate parang talent-wise mas konti yung kaya or maraming hindi pa naka-discover. I think maraming hindi pa naka-discover ng gaano kalaki din na pareho lang yung talents ng natin, ng hearing tsaka ng deaf, no, na gustong-gusto nilang makita ng mundo. Mm. So, and I think the great inequality, of course, makes them feel very sad, frustrated, no? Kasi nakikita nila nga gaano kalaki yung meron tayong access versus sa kanila. Oh. Kitang-kita nila yun, syempre. Kaya nga nung na-mention niyo nga yung off ano natin, nung off, yung kanina, yung sa likod 'no, pinag-usapan natin kung gaano ka-excited siya, or yung community nila 'di ba na parang mag-welcome o ng mga nasa hearing. And I think naniniwala din ako dun na halos equal lang din. It's just that hindi naha-highlight or na-amplify yung mga kakayanan tsaka mga kaalaman din nila. Kasi nung time na umattend ako dun sa session ninyo, dun sa FSL, sa mga nakikinig, ang dami ko natutunan. And kung titignan, halos, tulad nga ng sabi ni Coach Liz, halos parehas lang din siya in a way. Kasi kung kunwari tayo yung magiging, magi-immerse doon sa mismong community nila, parang mararamdaman din natin yung feeling nila na tayo yung hindi ko sila maintindihan. Kasi nagsasign sila eh. Tapos tayo wala tayong alam kahit ni isa doon sa mga sinasabi nila or magkakaroon tayo ng hint pero parang ang hirap-hirap. So sa kanilang part naman, ganun din kahirap kapag hindi tayo gumagamit ng mismong sign language. Tapos may difficulty syempre sa part nila yun na maintindihan din tayo. So parang halos parehas lang din. Kung titingnan mo in terms of communication, doon lang nagkakaroon ng problema. Pero when it comes to talents, capacity, etc., halos parehas lang din. Tulad nga ng sabi ni Coach Elise. So kaya feeling ko, ngayon, Coach, no, yung gusto ko yung ma-explore din dito. Kasi growing up si Jen, di ba? Paano yung life bilang deaf person? Mm. So, my life was a lot of struggles Mm. because, well, with my family, they kept on worrying about my future, kung Mm. paano yung buhay ko. Sa school, in my education, okay naman. Because my education, naturuan ako I learned a lot, magtuto ng good manners, kung paano ako tatayo sa sarili ko, na-develop yung utak ko. Pero ang worst na experience would be in the workplace because I felt a lot of blocks. I felt a lot of oppression that I was being looked down on kasi binibigay sa akin very limited work, no? Pero sa totoo sa loob ko, alam ko marami akong kaya. I was really fighting for my talents. Kunyari sa ibang mga companies, marami hindi aware tungkol sa kakayanan ng deaf. Bilang deaf person, bilang deaf individuals, kung paano na I felt low, I felt treated low, I felt depressed, I felt very frustrated, I was fighting a lot. Kasi iniisip ko rin kasi syempre yung future ko. Mm. So, kaya nag-decide ako to set up Hand and Heart. And so when I set up Hand and Heart, then I felt more successful, I felt more free,
Yun. So I guess just to add, lagi lang niya kasing kinikwento na sa work, pag ganyan nagtataka siya na lagi naman siyang on time, lagi naman siyang wala naman siyang absent, pero parang hindi siya umaangat dun sa Mm. trabaho, no? And sa loob niya, alam niya na mas marami pa siyang kaya Mm. than the limited duties na binibigay. No? So, Mm. pero syempre nakita niya na yung mga hearing, no, na Oo. promote, no, maangat yung kanilang posisyon sa company. Pero sa kanya, parang laging may assumption na limitado yung kaya nilang gawin. No? So, Mm. parang nagstay siya sa the same position for a long time. Pero, alam niya sa loob niya na malaki pa yung kaya niyang Mm. gawin. And I think coach 'no, yung ganong klaseng experience, yun yung tinatawag din natin sa no, sa psych may gano'n, glass ceiling o na kung saan kapag part ka ng minority o kaya nung marginalized, babae, LGBT, kasama na din siyempre yung sa deaf community, may pagkakataon na hindi ka makakaangat kahit gaano ka pa kagaling. Dahil merong invisible barrier na hindi ka mapo-promote dahil part ka nung marginalized group na yun. Dahil dun sa mga assumptions, pagsi-stereotype, tulad dun sa case niya, inisip na hindi niya kaya. Pero sa katotohanan nun, nagagawa niya. And 'di ba, kung titignan nakakalungkot kasi ginagawa mo yung best mo, pero parang hindi siya nare-recognize. Yun. And at some point feeling ko, dito maganda ma-exercise yung empathy. Kasi hearing yung sinasabi ni Jen, parang at some point, alam natin yung pakiramdam na hindi tayo nare-recognize, 'di ba? Sa mga efforts na ginagawa natin. So, kung titignan, merong connection tayo dun sa experiences niya, tsaka sa experiences din natin, yung feeling na hindi ka nare-recognize kahit gaano mo ginagawa yung best mo. 'Di ba? So, hearing yung ganong klase ng barrier, paano nagawa ni Jen yun na alam mo yun, ma-retain niya yung hope niya? Kasi ang hirap nun kung i-imaginin. So I continue to be passionate about helping the deaf community to really grow, for themselves. Because I want them to be independent, I want them to be empowered. I know that they can do what they want. Why? Because that they can prove to the hearing world that the deaf can. Na pareho Mm. tayong human beings, na equal tayo. The only thing is that we cannot hear. Pero ang pinaka-importante, we are still very visual, we still have our hands. So, na marami pa kaming kayang deep talents, pareho sa hearing world, na hindi magkakaiba. And I believe that they have a lot of dreams. Nakita ko na marami silang dreams, marami silang gusto sa future nila, na dapat hindi sila ma-block. No? Na dapat we will be allowed kung anong gusto ng deaf gawin sa buhay nila, sa sarili nilang buhay. Naniniwala din ako dun. No? Ikaw coach, like, dahil nakikita natin yung, barriers na na-encounter nila, yung mga challenges 'no. Paano kaya natin yun as a collective, slowly mabe-break yung mga barriers na yun? Well, actually, one good thing about the young professionals that I see Mm. now, maraming very Mm. willing to support advocacies. No? I Yes. think the generation is changing, di ba? Mm. Fighting for inclusion, ganyan. So I actually find hope in that. But maybe in our small companies, for example, it can start with just holding mga deaf awareness workshops for the teams, joining mga sign. Kasi communication is very, very important. Mm. For me nga, the work that we do is not just about helping them find jobs or helping them be included. Mm. On the personal side, it's actually bridging friendships. No? Yeah. For me, on the softer side, parang yan din yung role namin to bridge more friendships, no, between the two worlds, the hearing and the deaf world. No? So, Mm. yun, I mean, like, we have community events naman, like sign Mm. language, events, classes,
yun, no, parang in the small organizations, we can Mm. organize and we do that, no? We do Mm. deaf awareness workshops, Mm. mga ganyan. Or maybe dati, sa isang university, we were invited just for kapihan, Oo. parang kapihan with their students. Yung interaction lang, I think these are some parang structured activities that we can do. But actually, just now, I realized, no, my big call is with the government also. Mm. For most of our government departments to advocate for inclusion. And it can Mm. start with including them in work. Kasi may naman Mm. tayong batas Yeah. na at least 1% sana ay PWD. No? So, Yes. yun yung isang healthcare access, no? Yung mga ganyan. Kasi it's very hard for a deaf person to be in a hospital, hindi nagkakaintindihan, diba? That's Mm. why we can start with communication. At least, like, Mm. kaya we want more parang medical terms na sign language na tinuturo namin, no? Mm. More of, kasi communication naman talaga yung isang malaking Mm. factor ng inclusion eh. Mm. Na sana dapat part din siya ng curriculum, no? Oh, actually, that's sana part din siya talaga ng curriculum. Kasi syempre, we have deaf patients, True. our deaf needs access in the court. True. 'Diba? Pag most na nagagawa sa kanila, sadly, is harassment, no? Oh. Because of their kind of disability, na hindi naman sila naka-shout ng malakas, no? So, and so marami sa kanila hindi nakakakuha ng justice. Because nga, wala naman masyadong kulang interpreters natin. But if kahit may basic sign language yung ating mga lawyers, doctors, mental health practitioners, then they can have access to all these services. So yun talaga yung isa sa mga ina-advocate sana namin. Mm. Naniniwala ko dun sa sa na-mention niyo po kanina na, bukod dun sa promotional awareness, importante talaga dito yung pag-build nung connection like friendship. Kasi dun, yun yung strong talaga connection para yung isang tao madala mo dun sa sa mismong deaf community at mismong magkusa sila na ma-explore pa at matutunan yung FSL. And I think yun yung dahilan kung bakit ako napunta sa inyo. Dahil sa'yo. Nung nakita ko sa mga nakikinig, nung nakita ko si Coach Elise, kasi nasa kami, leadership training kami at the time, siya yung head coach. Wala akong any idea na marunong siya ng FSL. So, nung nakita ko siya, namigla siyang nag-sign language, tapos nandun kasi si Jen, sabi ko, talagang na-amaze ako, marunong siya! Tapos, dati iniisip ko yun, bilang psychologist, nag-iisip ako na matuto ng FSL kasi isa sa mga na-witness ko na problem sa namin profession, ini-imagine ko din yung sarili ko, what if meron isang parang patient na deaf, kulang na nga yung mga mental health professional, 'di ba, sa bansa. Tapos, iba-iba talaga yung mga tao na nagkakaroon ng mental health problem. Naisip ko, paano kapag deaf, kunwari yung patient, kanino siya lalapit? And sino yung psychologist na talagang marunong nung FSL? So, parang naisip ko din na, tsaka bukod doon sa Code of Ethics, importante yung confidentiality. So, paano yun kapag kunwari, di ako marunong, tapos kailangan ko siyang maintindihan, kailangan pa ng interpreter. So, paano na yung privacy nun? Kasi at some point, di ba, kailangan ng another person para ma-translate sa akin yung sasabihin, di ba? So, kung titignan mo in terms of access, in terms of kung paano isa-set up yung ganong klaseng consultation, parang ang hirap niya para sa kanila. So, ang hinohope ko para sa sarili ko at the time, ay matuto ng FSL. Kaya nung nakita ko si Coach Elise na gano'n siya, parang nabuhay yung part ko na yon. Nabuhay yung part ko na yon na, hala, parang gusto ko ulit matuto. Kaya yon, fast forward, nagsabi ako na, baka maganda mag-organize tayo ng event na kung saan yung mga, kahit basic lang sa mga mental health professionals, matutunan nila yung FSL. So kaya, meron din kaming event siguro later, may share namin yun sa inyo. Pero basically, yun, no? Yung parang connection na pag meron isang tao na nagki-care ka, maganda din yun para matutunan nila mismo yung FSL. Kasi na-observe ko yung mga tao na may family member na deaf, 'di ba, na tututunan nila yon ng kusa or somehow hindi naman kusa. Alam mo yun, sa loob nila, parang willing silang matutunan kasi para dun sa pamilya nila. So, yung strong connection, sobrang importante siya para
matutunan natin yung isang bagay. So, kung kaya natin mag-join tayo sa mga networks nila para mas maunawaan natin na meron naman tayong kayang i-offer, no? At kaya natin silang maintindihan. Sa kahit paunti-unti. Ako, hindi ko pa sobrang alam, pero paunti-unti, sinusubukan ko din. Yeah. I Oo. guess yan I want to add na Oo. lang din na Oo. kasi for them, some of them, lalo na if they're isolated, Yeah. yung marami becomes alcoholism, yung Oh. yung alcoholism, yung nagiging channel. So, kasi marami nga, they live alone, they're single. So, Oo. kaya that's why for me, very important yung access na ganun. Yeah. And yun din, pwede nga talaga mapunta sa alcoholism. Kasi 'di ba, pag siyempre mag-isa ka lang din talaga, ta's wala kang nakakausap, yun yung pwede mong maging coping, eh, 'di ba? At saka baka hindi lang alcohol, baka maiba pa 'no, coach? Yeah, or sometimes, mga suicide, ganyan. Kasi nung pandemic time, I saw how the deaf also try their best to help each other. So, meaning sometimes may mga nagpo-post sa Facebook na, oh, I want to die or I'm depressed. So, yung ibang talagang nagmamalasakit sa isa't isa, nakita ko how they really reached out to each other. Oo. No, sa mga ganung pagkakataon. Ganun. Pero So, syempre, yeah. kaya ang daming challenges. And usually, totoo naman yun na le-lessen din siya kapag nagkakaroon tayo ng community, 'di ba? May safe space. Kumbaga yung hinahanap mo na ganong klaseng feeling, hindi ka makakapag less likely na magkaroon ka ng ganong klaseng maladaptive coping o hindi magandang coping mechanism. Kapag meron kang mga taong kasama, nakakausap, tsaka syempre na-empower ka, 'di ba? And I think ngayon, dahil nakikita natin yung lumalalim na tayo dun sa usapan, yung in terms of hand and heart, no? Kasi na-mention kanina ni Jen na ginawa or na-develop ninyo yung hand and heart para sa mga deaf community. Siguro, ano yung feeling ninyo together, no? Na kayo yung parang nagiging role model for deaf individuals. Ano yung meaning nun sa inyo? So for me, when I became a role model for the deaf community, I felt happy because I can see myself that I can, and I can be a good example for the deaf community. For I continue to serve them so that they can learn more about me, what I do, and that I give them opportunities to help encourage them, all of them, to increase their confidence, na hindi sila lalong ma-pull down, na hindi sila lalong ma-oppress. Kasi nakita ko yung sarili ko na actually I feel very light. Nakita ko na yung actually feel, kasi na-experience ko rin sa sarili ko na I feel more, mas mataas na yung tingin ko sa sarili ko. No, parang tumaas yung dignity niya, tumaas yung confidence niya. No, and because of that, naging mas magaan din yung buhay para sa kanya. No, so that's why ngayon gusto niya na mapakita yun sa deaf na makatayo rin sila sa sarili nila para sa future nila, na maging mas stable sila, maging mas stable yung buhay nila. No, kung anong nagpapasaya sa kanila, na makuha din nila yun sa buhay nila. No? So I guess like for Jenny, from, di ba yung nakwento niya yung feeling down sa work, na laging oppressed. No? But ngayon, nung sinet up niya yung hand and heart, parang mas nagamit din niya yung talents niya. No? Nagamit niya yung kanyang leadership skills, yung kanyang strong personality of Tapang. being a leader, yung tapang na. Kasi alam niya nga yan sa loob niya na hindi lang yun yung kaya niya, eh, 'di ba? And because ngayon na reach niya yung potential niya by setting up hand and heart, then gusto niya maramdaman din yun ng fellow deaf niya, no, na kaya rin nila makamit yung gusto nila sa life. Yeah, yung nakita ko nga siya, yung tapang niya. At saka yung sobrang na personality, jolly personality. Na nakaka-inspire, sobrang, yung hands pa lang niya parang tumatagos na sa screen nung nagbi-video pa lang tayo that time. So, iba yung power talaga nung connection. Feeling ko dun talaga din ang galing, no? Kasi yung meron kang connection, meron kang safe space, talaga nakaka-empower siya. Siguro, in terms of, ako naman, particularly nakaka-relate ako bilang LGBT. Ako din, nagkaroon din ako ng ganong klaseng
alam mo yun, na-empower din ako nung malaman ko, hindi lang pala ako mag-isa. May mga taong katulad ko na, alam mo yun, naiintindihan din pala ako. So, sobrang thank you sa ganong klaseng advocacy na mag-create ng Hand and Heart. Kasi for sure, marami kayong na-empower, no? Siguro dito sa pag-setup ninyo ng Hand and Heart, ano yung mga gaps na gusto ninyong ma-address? Kasi syempre, mas lumalim lalo yung mga nakita nyo dyan nung na-setup nyo na. Baka may mga struggles kayo na na-encounter din along the way kasi nag-develop kayo or nagkaroon kayo ng ano, no, ng isang ano, no, NGO. Yeah. So for me, so yung main purpose ni Hand and Mm. Heart talaga, sinet up namin siya to help the deaf community find jobs. Mm. Ayan yung pinakaunang purpose ni Jenny for setting up Hand Mm. and Heart, no? And then, of course, you realize na the better your education is, the better din yung trabaho natin, di ba? Mm. So, well, right now, nabibigyan namin sila ng work, iba, like in the F&B, baristas, sa encoding work, sa admin work, no? Mm. But the gap that I personally saw, was of course education gap din. No? Mm. Meaning, syempre, of course, if ang sad lang kasi na medyo naging iba yung quality of education na nakuha ng mga deaf, no? So, meaning like literacy, sa reading, kaya gusto kong tumaas yung vocabulary nila. Kasi yung brain development, meaning yung alam nating vocabulary, written communication, no, is very, very important, syempre, para ka mas magkaroon ng better career. No? Mm. So, kasi alam ko naman nandyan yung mind nila eh. So, you just really need to develop better vocabularies, better skills, no, written skills. So, kaya gusto kong mas i-improve. So, ang future na plano namin is to set up like a learning center for deaf children. Wow. Because si Jenny came from a good education. Kaya lang the school where she went to, nagsara na. So, nagsara siya. So, nag-close na siya. So, gusto niya na yung anong mga education yung nakuha niya, maibigay ulit sa future deaf generation. Kaya nga siya, syempre, kaya siya may strong leadership skills, kaya siya may strong, nakapag-set up siya ng Hand and Heart. Dahil din naman, syempre, sa education background niya. So, yun yung isang malaking gap na gusto kong ma-address. Kasi sa ibang bansa, meron tayong mga deaf na paralegal. Oh. No? Kaya nilang mag-paralegal work. They go as far as that, no? May mga deaf tayo na, syempre, dahil may kaya yung pamilya, nakapag-aral sila sa ibang bansa. So, nakakapag-run sila ng family businesses, no? So, kumbaga, nagde-depend lang din talaga sa quality of education. So, for me, that's, of course, a big gap, no? Para they can get better careers. Oo. So, parang konti lang talaga yung school na merong, for deaf. Few lang yung, sabihin natin, private education quality. Kasi ang nangyayari, I think, anong describe mo yung education ng deaf sa Philippines? So, sa private school, wala na tayong private school for the deaf. No? So, puro public school. May mix sila sa SPED. And minsan may isang public school, yung Philippine School for the Deaf. Merong PID, oral school. May BNILD, no? CSB has a degree for the deaf. Very, very few. Very, very few. And syempre, iba naman ang developmental needs. Sabihin na natin, no? Iba-iba naman ang developmental needs ng iba-ibang klaseng disability. Diba? Kaya lang, because sa public na mimix sila, hindi na fully develop yung potential ng types of disabilities, no? Kasi iba-iba yung potential ng bawat disability eh. Diba? So, hindi tuloy sila na fully develop. So, talagang gusto niya na maibalik or maibigay yung quality education sa deaf. So, kumbaga iba-iba kasi, yun nga, kung mix yun, hindi talaga matututukan din yung problema. Kung mix yun, hindi ka makaka-focus. Yun,
Yeah, so ngayon nakikita natin kung saan nanggagaling yung inspiration, ang lalim. Ang lalim siya. Hindi lang siya yung dahil dun sa employment pala, nandun din yung personal experience na may kulang sa education. Kasi dahil meron siya na naranasan niya, meron siyang education, nakita niya na hindi lahat meron nun. And totoo naman na ang laking impact nun. Pagdating sa employment din eventually, no, ang laking gap. So, siguro paano kaya yung pagtuturo ng FSL para mas maging inclusive yung society natin? So, sa palagay ninyo papaano pa siya siguro mas mapo-promote, paano pa kaya siya alam mo matututunan ng iba? We Labs. actually, kasi na-realize naman namin marami namang hearing na bata na Mm, interesadong mag-learn ng sign eh. So, it's fun for totoo. them. So, magkaroon ng sign language club sa mga schools. Um, Yun, actually, even in the companies, pwede naman Mm, mag-hold ng mga ganong activities. mm, No? So, yun yung isa sa mga nakita ko, mas gusto ko magkaroon na. But actually, meron naman na kasi tayong batas na yung law about na approve yung FSL as a second language, no, na meron siya sa government, meron siya sa mm. schools. Kailangan lang ng full implementation Hmm, ng paggamit ng FSL even in the regular mm. schools, no? Kaya kanina nasasabi ko kay Rian, kunyari, psychology major ka, sana meron ngang sign language class, no? Parang ganun, Oo. kahit na isang subject lang siya or, even if it's an elective, but to be part of the curriculum. Yeah. Or, yeah, ganun. Kasi ang laking help din nun if ever. Kasi ini-imagine ko kung natuto yung isang psychologist ng FSL, tapos maisipan niyang magturo ng class na yung mga psych subjects sa DEF, baka meron ding aspiring na psychologist na DEF, 'di ba? So parang ang laking help nun para sa community na dumami. Yeah. Sakali na yung Yeah, mga yeah, ganun. yeah. Oo. Pero so far ba meron bang mga alam ko ngayon may few lang talaga na psychologist na marunong ng FSL. Alam ko sa mind ko parang dalawa lang yung alam ko pero ayun, ibig sabihin sana dumami pa sila. Si Jenny, wala siyang kilala, no? Mm. Yun. Ang alam namin, meron yatang dalawang deaf naman. Na, Mm. meron kami isang kaibigan na deaf na may MA in counseling. Wow. Meron Oo. siyang MA in counseling. Dalawa ba sila? Isa. No, meron din kaming MA in SPED na counselor na deaf. No? Mm. So, tama ka nga do. Syempre, if we are able to replicate them, sila mismo, they can counsel Mm. their fellow deaf, 'di ba? Tama. Kung mas marami sa kanilang Mm. matuto ng sign language. Mm. So, sana mag-start dun sa mga, clubs, yung promotional awareness pati and hopefully mas ma-implement na talaga ng nationwide yung batas para maging bahagi talaga siya ng mga classes. Kasi batas naman na siya, dapat talaga siyang matutunan para mas maging inclusive din talaga tayo. Ayun. So, in terms of creating, inclusive future, kasi ito na yung sinasabi natin na sana nga ma-implement na yung batas, um palagay ninyo more than dun sa awareness, paano niyo ba masasabi na genuine yung inclusion para sa deaf community? Ano ang itsura nung genuine na yun, inclusive community? Oo, para sa deaf. Mm. So, we will continue to serve for inclusion. Mm. We will never stop. Kahit na mahirap siya Mm. o madali, we will continue it Mm. for the deaf community. Na talagang mangyayari siya, na talagang aangat, talagang magbi-build yung future ng deaf community, na hindi sila mali-left behind, na Mm. hindi sila maiiwanan, na talagang magtutulungan sila lalo para umangat lahat, no, na maging equal and lahat mag-soar and magkaroon ng inclusion. No? So I think, yeah, parang sinasabi niya na we will not give up on making an inclusive world. When we say fully integrated,
I guess ganun. Actually, nasabi niya kanina, nag-usap kami, marami kasing colleges na hindi pa open for deaf students. Eh, Mm. marami sa kanila din na, so nangyayari tuloy ngayon, very limited yung mga courses na Mm. available for them. No? So, Mm. kasi sabi ko, if more colleges, for example, will be open, may sign language interpreter available for any Mm. course that you want, di syempre mas maraming careers yung Mm. mag-open for them. 'Di ba? More careers, ng isang eskwelahan o isang public office or isang company or isang restaurant ay laging ready, or hospitals, merong ready facility. Actually, more of like a ready facility for the deaf, no? So, Mm. example, pag may pumasok na deaf patient, mayroong nurse na marunong mag-sign, Mm. no? So, I think that's the world na masasabi nating fully integrated sila. Oh. Pag may ready structure Oo. doon sa bawat organization to make it easy for them to access the service. No? Mm. Whether, kagawin na sabi, actually, sa isang buong hospital, hindi man kailangan lahat ng nurses marunong mag-sign. Yeah. Kahit may 2 lang o 3 na very talented mag-sign. Mm. Kasi hindi man araw-araw merong deaf patient eh. 'Di ba? Mm. Pero at least kung may dumating, may isang kaya silang mapakalma. 'Di ba? You'll feel more calm pag alam mo Mm. may marunong mag-sign. So Mm. yun, I think in summary, for all types of organizations, government, healthcare, schools, to be ready to accept Mm. any deaf learner, any Mm. deaf patient. Navi-visualize ko nga, ngayon na na-open up mo, coach. Sabi mo kasi medyo konti lang naman talaga yung deaf. Kunwari, hindi naman laging may deaf, kunwari sa isang ospital. Pero na-imagine ko lang kung siguro mataas yung promotional awareness at talagang fully integrated na lahat, baka doon natin makita at magulat tayo, marami pala. Kaya lang, hindi sila siguro pumupunta or alam mo na, nagpupunta doon sa mga areas na feeling na di sila tanggap or baka hindi available sa kanila, 'di ba? Kaya baka akala natin konti, baka marami din pala. Oh, so navi-visualize ko baka marami pa talaga. Kaya lang hindi nakikita din ano. Kasi parang sa mental health, 'di ba? Parang akala nila wala or konti. Kasi laging sinasabi sa mental health, nung time naman namin wala niyan eh, 'di ba? Tapos nung tumaas yung promotional awareness, nalaman nila, ha, ang dami palang taong nagsasuffer, ang dami palang taong may mga problema. Same way sa LGBT advocacy, ang daming sinasabi nila na, nung time namin wala naman masyadong mga bakla, ngayon dumami na yung mga bakla. Parang gano'n. Nung nagkaroon ng safe space, dumadami yung mga tao na nagsasabi na part ako nito. So ngayon na-visualize ko, baka sa deaf, meron din na talagang problema, kaya lang hindi na sila natatakot na magsabi na nahihirapan sila kasi nga may safe space na talagang willing saluhin sila at maunawaan sila sa kung sino sila. So, hopefully ano, oo, Ganun yung mundo. oo, hopefully na talagang maging integrated talaga siya. Siguro ano, before ko lang ano 'no, kasi malapit na tayo dun sa end nung ano natin, nung ano natin magiging podcast natin. Pero siguro baka meron kayong gustong i-share na story din. Before tayo ano mag-end 'no, story na kung saan feeling ninyo baka kailangan marinig ng mga nanonood sa'tin para naman ma-inspire sila dito sa ano, sa kuwento ng ano, ng deaf community 'no. You mean like success stories? Yeah. Oo, bukod siyempre sa success story ninyo, something na baka based dun sa ano, experience niyo sa Hand and Heart, halimbawa, meron kayong story na, alam mo yun, naaalala na success story doon. Isa siguro sa mga member ninyo 'no, na baka gusto niyo rin i-share. I feel proud and inspired Mm. because for the deaf community, because yung mga deaf namin na nagkatrabaho na, like for example, na nagkakaroon na meron kaming 2 deaf na place no sa coffee, in a coffee chain, na ano sila ngayon, supervisors. Wow! So Oo. na-promote na sila as Oo, supervisors. na-promote. Anong start position nila? Barista. So they started as baristas. Barista. So ngayon supervisor na sila kasi naniwala din sila
sa akin kung paano ko sila in-encourage na magstay sila na maging patient sila dahil later on, na i-goal nila na ma-promote sila. No? And meron din kaming ibang deaf na nagstay na sa work for so many years, hindi sila give up Mm. because they love their jobs and they thought of their future na pagtiyagaan nila, mapagtiyagaan Mm. nila yung kanilang survival, na masuportahan nila yung sarili nila and yung mga pamilya nila. So I'm very happy to hear yung good news na yon, no? And na napopromote sila. And so I really want to thank and I want to say thank you to the companies that believed in them. Mm. Yun. And actually, during the COVID, meron din kaming parent of a deaf na nagsabing it was their deaf child. Yung deaf child nila yung nakapamili ng groceries, no? Dahil may work nga, may savings, nung nawalan ng Oh. work yung parents, no? So, Mm. yun. Actually, I think recently, meron tayong deaf na pumasa sa LET. No? So, Mm. tatlo. Tatlo. Tatlo yung deaf natin na pumasa ngayon na licensed teachers na sila. No? Oh, So, yan yung ating naka-proud. mga success stories. Oo. Ako, siguro gusto ko lang i-share. Very personal to sa inyo, ano, coach. Ikaw, ano yung nag-inspire sa'yo na talagang i-continue yung advocacy na to? Kasi, nakikita ko kayo, and part ka ng Hand and Heart. Hearing ka, nasa hearing ka. So, ikaw, like, ano yung nagpo-push sa'yo na magpatuloy at, alam mo yun, ipagpatuloy itong gantong advocacy? Yeah, thank you. Actually, we celebrated our 9th year yesterday. No? 9 years Congrats! nga kami yesterday. Yay! And in the span of 9 years, syempre 3 taon tayo nag-pandemic. Mm. Pero we already helped almost 400 deaf people na magkaroon ng trabaho. No? So, Wow. I think economically, that's really a big impact. No? Totoo. Na nakakatulong sila sa kanilang pamilya, nakatulong sa confidence nila. No? At the same time, ako kasi syempre may pagka-nationalistic din tayo. So, I really believe na sa kakayahan nila na makatulong sa economy. No, meaning them being very industrious workers, them being very serious workers. Mm. For me, they can really contribute to the society, to contribute to being productive members Mm. of the Philippine economy. So that's Mm. one. At the same time, of course, dun nga, I mean, just to realize na, uy, grabe, parang ganun na rin kadami yung natulungan namin. Malaking bagay yun for me. Yun. Na-inspire ka sa kanila. Oh. Oo. And I think yung ginagawa niyo na po na yun, no? Sobrang feeling ko, talagang thank you yun. Thank you. Kasi syempre ako ngayon na-inspire ako hearing na meron na kayong ganong mga contributions. At the same time, yung ganong klaseng parang pagbibigay ng help din. Binibreak niya kagad yung stigma eh. Tsaka yung discrimination eh, na parang yung misconception na hindi nila kaya, yung wala silang kayang gawin, 'di ba? At kumbaga dahil nakita yon, na-experience yun ng 400 na yon na meron akong kaya. Alam mo yun, unti-unti na nagkakaroon lalo ng safe na spaces para sabihin na, "Ay, hindi totoo yan na wala silang kayang gawin." Kasi may mga 400 tayo mahigit. At least dito, no, sa nasi-share ninyo na kayang magawa nila yung kanilang role, no? Basta bigyan lang talaga ng pagkakataon. So, ayun, thank you so much doon and congrats, naka 9 years na kayo. Ayun, so siguro last message para dun sa mga nakikinig sa atin, no, pagdating doon sa pagiging inclusive, sa papanong paraan pa kaya na makakapagbigay tayo ng safe space o paano ba tayo magke-create ng safe space para sa deaf community? So I think for me, wala. It's as simple as parang
kung paano natin gusto matanggap. Mm. 'Di ba? Parang kung paano natin gusto matanggap, pareho lang din yung the way we treat them. Let's just be very mindful na lang, no? Mindful of our own judgments and assumptions, no? Maybe actually lagi niya sinasabi, nothing for us without us. Meaning we don't assume na hindi nila kaya, no? We can always ask first. We can always check first, baka kaya naman, no? Kasi maraming nagugulat na marami tayong mga, sabi na maraming di nakarinig, pero maraming nakadrive. Marami tayong deaf na riders. So maraming nagtataka paano yun pwede, 'di ba? So yeah, I think it's really equal, ano lang talaga, equal chances lang din. Yun. How about you, Jen? So my message for the general public or the hearing world is to open their minds, to open their hearts, to see how the deaf can. Hindi lang nakafocus on us being deaf, dahil we have talents, we actually have deep talents, and we want to be equal with you. We want to please give them opportunities, to open opportunities like for work, for school, for the needs of the deaf, para you can also make the deaf feel confident, feel happy, na hindi isipin na hindi nila kaya. Because hindi agad isipin na walang talents. I hope that you will discover and see for yourselves on how big of talents we have, and gaano kami ka-good in being innovative, in being creative, because we actually can use our brains. We actually have our imaginations on what to do, on how to do things. We have our talents, and for us to grow. So to make us feel inspired, to also make us feel happy, and to also be more friendly, to be more friendly with everyone. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Kung meron man tayo sigurong panghuling sign, ano yung gusto niyong sabihin na sign, yung sa FSL, o na parang i-wrap up natin siya, ano yung huli natin sasabihin na ipakita sa kanila. I-express. Inspire. Inspire. Ayan. Inspire. Inspire. Kasi yung lagi natin, pag nabibigyan tayo, I love you, Oh, di ba? kasi Yung like, I love you. yung I love you. Oo, I love you. Pero ito, inspire ba? Inspire. Ayun. So, maraming salamat. Ay, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon sa episode na to. And sana marami din na-inspire sa inyo, because everyone deserves to be heard, to be understood, and of course, given the opportunity to thrive, regardless kung ano man yung mismong way ng pagko-communicate din natin. So maraming salamat ulit. Mga breaklets, joke lang. Hindi ko alam kung ano pa yung tawag sa mga nakikinig ng The Breakdown Podcast. Pero, ayun nga, maraming salamat sa inyo. Before tayo mag-end, no? Syempre, gusto ko din i-ask kayo, no? Baka meron kayong gustong i-invite, meron kayong gustong i-plug sa end ng natin, no? Ng ating show. Baka nakakalimutan natin. Wait. So again, we invite you to join us on our FSL class for mental health and psychologist on July 18. It will be on July 18. Tara na. July 18, 2026, no? So it's a whole day sign language class, FSL class for mental health terms, psychology terms. Yan. Oo. And yan, ini-invite ko din kayo kasi malaking help din yan para sa ating mga mental health professionals. Ayun, so syempre, kung sakali din, baka pwede ninyong, kung gusto nyo makipag-collaborate sa Hand and Heart Philippines, so pwede nyo naman silang kontakin, o baka pwede din namin, ilagay yung page nila, ilalagay namin yung page. Oo, ilalagay namin yung page dun sa mismong, comment section or dun sa mismong caption para din, ma-search nyo sila. Actually, ma-search nyo naman sila kasi mga kilalang tao naman sila eh. Kaya nyo makita yun sa Google. So, yun, maraming salamat sa pag-join sa amin, Breaklets. Ayun, for now, yun yung term. Pero baka meron kayong gustong isuggest.
Huwag niyong kalimutan syempre na mag-subscribe, mag-follow sa aming social media platforms, The Breakdown Podcast. So, again, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, no? Until the next breakdown! This is Crossroads Media.